Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber at sa mga followers natin sa Facebook. Okay? So, pag-usapan natin mga kabarya itong mga 5 piso na BSP. Karamihan kasi ang 5 piso ay napakarami ang pwede mong maibenta. Ngunit ang karamihan ay hindi alam kung ano talaga yung pwede nilang ibenta dito sa 5 piso na BSP. So, ang 5 piso ay merong dalawang mintage. Merong mint ng RCM, yun ay ang Canada, no? Sa Winnipeg, Canada. Then, meron din mint ang BSP complex dito sa Quezon City, Philippines. Okay? So, doon sa mga hindi alam, so ito pakinggan yung mabuti. Ito ang pinaka-importante para malaman nyo kung ano yung ibig sabihin ng mint mark at ang iba nagtataka kung bakit walang mint mark. Okay? So, dito sa ginawa ng Pilipinas, lahat yun ay may mint mark. So, ano ba yung mint mark? Yung nakasulat sa gilid na ang porma, parang pie, no? Yung kanyang porma. So, yun, no? Kung itigan mo yung maigi, so parang pirma lamang yung nakaguhit yan na BSP. Parang ganun. So, yan ay ginawa dito sa Manila, no? Dito sa Philippine Security Plan Complex, Quezon City. So, yan yung gawa ng Pilipinas, yung may mga mint mark. Then, yung iba naman nagtataka kung bakit walang mint mark tulad ng 1997 saka 1998. So, yan kasi mga kabarya, ang taon na yan ay karamihan ginawa sa RCM. Ano yung RCM? Royal Canadian Mint. So, doon yan ginawa yung mga 1997 at saka 1998. Kaya wala silang mint mark kasi nga doon sa Canada ginawa. So, ano ba yung mga taon na ginawa ng Canada? Meron silang ginawa sa year 1995. So, ito ay, kung tutusin, ay semi-hard to find na siya. Meron siyang 7% na lang sa ngayon. At meron naman silang ginawa sa 1996. So, yan ay napakakunti lang siguro kasi mahirap talaga hanapin yung 1996 na no mint mark. So, pero itong nakalagay dito sa record is 1996 na merong pie or merong mint mark. Semi-hard to find din, 7%. Ang presyo niya mga kabarya sa fine condition is 10 pesos, then very fine 26 pesos. So, yun, no? Napakababa lang naman yung presyo nito mga ganitong klaseng mga barya, pero ito ay mapakinabangan mo. At kung maganda ang kondisyon, ay posibleng tataas pa ang kanyang presyo. Okay? So, dito na tayo sa 1997. So, itong 1997, ito yung karamihan talaga ay maraming gustong magbinta, no? Lagi tayong nakatanggap ng mga message na ibibinta daw nila itong mga 1997 nila na barya. Napakarami. At sabi, may mint mark, sir. So, mahal ito kasi may mint mark. So, yun ang akala ng karamihan. So, dito ay lilinawin natin, ang 1997 ay may dalawang mintage. Yung mint ng RCM, walang mint mark. Ang mint ng Pilipinas ay may mint mark. So, lahat sila ay common, no? Kasi, ang RCM na ginawa, itong 1997 na reverse 1, ay napakarami. Meron siyang 37% ang kanyang frequency. So, ibig sabihin ay napakarami talaga pag may percentage na lagpas na sa 30. So, ang good condition niya dito at saka very good ay mababa lamang. So, sa good condition niya ay 540 pesos lamang yung isang piraso. Ang fine condition at saka very fine is 16 pesos. So, siguro hanggang verify na lang yung bariyang ito kasi matagal na ito. Wala nang bagong ginawa sa ngayon. So, hindi mo na makita dito yung almost uncirculated at saka uncirculated. So, pag verify, nasa 16 pesos lamang yung isang piraso. At ang 1997 naman na mayroong mint mark, yung gawa ng
Pilipinas. So meron siyang pie, no? Merong mint mark yung BSP na makita nyo sa baba ng balikat. So dito ngayon is reverse 1 pa din ito. Then meron siyang 9%. Ang 9% ay hindi pa rin natin yan considered as similar to pine kasi napakarami pa rin yung 9% na percentage. Kaya sinasabi pa rin natin dito na common pa din ito, itong 1997 na may mint mark. So, ang verify niya at saka extremely fine is 14 pesos to 16 pesos lamang yung isang piraso. So, kung meron kayong mahanap nito na mga uncirculated at saka almost uncirculated, ay pwede nating bilhin, no? Ipakita nyo lamang sa ating Facebook page or sa Messenger para matingnan natin kung ang kondisyon niya ay nasa almost uncirculated pa ba or uncirculated para bilhin natin sa mas mataas ang halaga kaysa dito sa 16 pesos. Okay? So, yun talaga yung kategorya nitong ating mga barya, lalo na dito sa 1997 at saka 1998 na no mint mark. Ito ay mga common. Ang may mint mark naman dito sa 1997 ay common pa din. Then sa 1998, ang ginawa ng BSP ay kunti lamang mga kabarya. Meron lamang siyang 2%. Kaya nagiging hard to find yung 1998 na may mint mark. So yan ay pwede nyong mabinta. Kahit luma na or bago, basta 1998 na may mint mark ay pwede nyong mabinta yan. Sa ngayon, ang kanyang presyo dito sa Numista ay meron siyang 240 pesos ang kanyang very fine condition. Okay? Then kasama din yung 1999 na gawa ng Pilipinas. Lahat ito ay may mint mark. So 2% din ito, similar to pine. At year 2000. So ito din, no, pwede nyong mabinta itong year 2000 kasi hard to find. Saka 2006, yung 2009 na reverse 3 at saka reverse 4 na 2009, mga hard to find yan. Then 2011 na reverse 3, meron ding 2015 na reverse 2, hard to find din. At saka 2017 na reverse 3. So hard to find din yan mga kabarya. At merong 2016 na semi-hard to find. Okay? So yung mga nabanggit natin na mga barya, yung mga hard to find at saka semi-hard to find. So kahit saan dyan ay pwede nyong mabinta basta yung linya siya sa hard to find at saka semi-hard to find. Yung hindi natin nabanggit, maliban doon sa pinag-usapan natin 1997, common yun lahat. Yung 1997 ay common din yun, pero yun nga ang sabi ko, pag meron kayong uncirculated or almost uncirculated, ay pwede nyo ring mabinta. Pero doon sa mga circulated na, lalo na yung luma na tingnan, so ibilin nyo lang yan, no? Ibilin nyo na lang sa tindahan kasi hindi yan talaga mabili. Yung 1997 na walang mint mark at saka may mint mark. So, yun, no, ang totoong kondisyon itong mga baryang ito ay mga common. Kaya kung meron kayong ganito, so huwag nyo nang ipunin. Ang ipunin nyo yung mga semi-hard to find at saka hard to find nating binanggit. Okay? So ito lamang at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. At sa Facebook page ko, Coincidence. So maraming salamat sa nag-follow. So malapit na tayo sa 100,000 ka-followers. So maraming salamat doon sa mga nagpa-follow. So doon sa mga hindi napansin yung kanilang mga message, so tuloy-tuloy lang sa pag-message kasi sa dami ng mga nag-message sa atin ay dandahan ko lamang nire-replyan yung mga message nyo kasi nga maubos din ang oras ko sa kakaselfon, no? Kung replyan ko ang lahat ng mga nag-message sa akin, so wala na akong ibang magawa, doon na lang sa cellphone. Kaya doon sa hindi pa na-replyan, so tuloy-tuloy lang pag-message. Sa ibang araw ay mapansin din natin yan at ma-replyan. Okay? So, ulitin ko, magandang araw sa lahat and
God bless.